Musta? May malupit na anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para maibida mo kay Lablab mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Sa pagsisimula ng ating Season 2 ay inalok ang ating bida ng hari na maging estudyante siya nito. Bago ko ibigay ang gantimpala sa iyo, mayroon akong isang bagay na nais pag-usapan. Malamang ay nasabi na sa iyo ni Yuria ito, ngunit gusto ni Yuria na tanggapin ka bilang kanyang mag-aaral. At nais ko rin na maging iyong guro, ano ang iyong iniisip ukol sa pagiging mag-aaral ng dalawa sa limang langit ng kontinente. Kahit ang emperador mismo, magiging napakagaling kung ako ay magiging estudyante ng emperador. Okay, nakapagdesisyon na ako na dapat ko itong tanggihan. Unang-una sa lahat, gusto ko munang humingi ng tawad. Ibig bang sabihin na tatanggi ka? Bakit naman? Paano nakakagulat na, kakaiba nga, karaniwan mahirap tanggihan ang mga alok na ito, hindi, sa halip, ito'y isang malaking pagkakataon na maraming iba ang nagnanais. Ako'y isang naglalakbay na hinahanap ang kalayaan at nag-e-enjoy sa mga pakikipagsapalaran. Ngunit kung magiging alagad ako sa inyong dalawa, kailangan kong manatili sa loob ng palasyo upang matuto, nababahala ako na mawawalan ng saysay ang dahilan ko sa pagdating sa kontinenteng ito kaya't paumanhin, subalit kailangan kong tanggihan. At hindi na nakapagsalita ang hari at si Yuria sa sinabi ng ating bida. Yung mga sinabi ko ngayon ay pinaghandaan ko talaga ito at nakuha ko lang ito sa nabasa kong manhwa novels at sa movie para sa paghahanda ko na tanggihan si Yuria. Ito ay isang perpektong script na ginawa ko sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga pananaw ng NPC. Bagaman cringe, anong magagawa ko, ang pangyayaring ito ay nagtatagal lamang ng sandali kaya. At nagulat na lang ang bida dahil siya ay pinagtatawanan ng hari at ni Yuria at wala man lang siyang ka-idea kung anong dahilan. Ano kaya ang nakakatawa ay masyadong cringy kahit para sa isang NPC, nakakahiya pa rin kahit nasa NPC ko sinabi. Dahil meron tayong skillbook, tingin ko hindi mo na kailangang manatili sa lugar. Walang tigil pa rin sa pagtawa si Yuria sa ating bida na sa sobrang tawa nito halos naiiyak na ito. Na hanggang ngayon wala pa ring idea si Yunsong. At dagdag pa ng hari, kung ang isang tao ay mahina, payo natin sa kanila na pag-aralan ang paraang iyon at kung gusto mo, maaari rin kitang turuan gamit ang ganong paraan. Ano ba, meron silang skillbook, sobrang nakakahiya, hindi ko nga kayang itaas ang ulo ko. Matagal bago matutunan ang isang skill gamit ang paraang iyon, upang mabilisang gawin ito, gumagamit kami ng skillbook kaya wala nang kailangang pahabain ang proseso. Habang sa gilid ng hari ay nakatawa pa rin si Yuria, habang ito ay sumasang-ayon. Dagdag pa ng hari, ngunit hindi ibig sabihin na ibibigay namin sa iyo lahat ng mga skills na meron kami, kaya't huwag kang magkamali ng akala, kung ganoon, hindi na tayo magiging guro at alagad. Ihahatid lang namin sa iyo ang pinakapayak na mga kasanayan, hindi ba't bahagi ng tungkulin ng alagad na paunlarin ang kasanayang ito? Hehehe, tama, hindi kailangan na manatili ka sa aming tabi at mawala ang iyong kalayaan. Sa pamamagitan ng kasanayang binuo namin sa buong buhay namin, gagawin mong sarili mong pag-aari at kung mayroon kang hindi maunawaan, pwede kang dumulog at tutulungan ka namin. At sumang ngayon lang si Yuria sa hari, dagdag pa ng hari, ito ay isang normal na relasyon sa pagitan ng guro at alagad. Ang mga taong kinakailangang manatili sa kanilang mga guro ay maaaring walang kasanayan sa paglikha ng skillbook o kaya naman ay kinakailangan ng guro ang isang masunurin na alipin. Sa akin, ang isang alagad ay ang taong maipapasa ko ang aking mga kasanayan. Ngunit syempre, dahil ikaw ang aming alagad, may ilang pagkakataon na ikaw ay tatawagin. Ngunit hindi nito aagawin ang iyong oras at kalayaan sa iyong mga paglalakbay. Ilalagay ko ang aking dangal sa linya at magpapakasumpa sa iyo. At may dalawang abiso na lumabas. Continents 5 Heavens, ang Iron-Blooded Monarch, Emperor Karen, ay nagbigay ng pangako na may kanyang dangal sa linya. Kung ito ay kailanman masira, ang lahat ng dangal ni Emperor Karen, kasama na ang kanyang titulong Emperor, ay tatanggalin. Gagawa rin ako ng pangako, sa Continents 5 Heavens, si Yuria ay nagbigay ng pangako na may kanyang dangal sa linya, kapag ito ay kailanman nasira, mawawala ang lahat ng dangal ni Yuria. Kasama na ang kanyang titulong Emperor's Master of the Mages Tower, ay tatanggalin. Ano ang iyong sagot ngayon, magiging alagad ka ba namin? Salamat sa pagkakaroon mo sa akin ng napakagandang pagkakataon. Dahil sa pagsang-ayon ng ating bida, sari-sari mga abiso ang lumabas.
Ikaw ay naging alagad ng Iron Blood Monarch na taga-Continents 5 Heaven. Mga lods, bago po natin ituloy yung video, may kunting pag-giveaway po tayo. Pid kang makukuha ng 100 pesos up to 500 Gcash per week. Madali lang para makakuha ng free Gcash, just subscribe, like and share para mapili. Huwag kalimutang mag-comment para mabilis kayong mapansin. Totoo po, mamimigay talaga kami sa mga top viewer at sharer ng video namin. Nakakuha ka ng 1,000 na puntos ng reputasyon, ang lahat ng estadistika ay tumaas ng 50, nakuha mo ang titulo na The Iron-Blooded Monarch's Disciple, nakakuha ka rin ng 1,000 na puntos ng reputasyon, ang lahat ng estadistika ay tumaas ng 50. Nakuha mo ang titulo na The Disciple of Two Heavens. Alagad ng Iron-Blooded Monarch, isang legendary grade. Ang pinakamalakas sa Continents 5 Heavens, si Iron-Blooded Monarch Karen, ikaw ay naging alagad ng isa na sumira sa buong bansa, lahat ng kasanayan sa espada ay magiging 50% mas mababa ang kinakailangang mana at tataas ng 50% ang lakas ng atake. Alagad ng Disaster, isang legendary grade, o hindi, bakit mo ito pinili? Swertehin ka, lahat ng mga kasanayang may malawakang saklaw at mahika ay magiging 50% mas mababa ang kinakailangang mana, tataas ng 50% ang lakas ng atake, at mababawasan ng kalahati ang oras ng pag-aaral ng mahika. Alagad ng Disaster, isang legendary grade, alagad ng dalawang langit, ang iyong kahusayan ay pinupuri, lahat ng estadistika ay magkakaroon ng plus 10, kasama na ang espesyal na mga estadistika. At maluhaluhang saya na iniisip ni Yung Sang na kung papaano na kung tumanggi siya nito. At kasabay nito ay may inabot pa na isang libro. Ang alamat na antas na aking nakita pagkatapos kong talunin ang kahawig ng mga wyverns, at ito ay isang ranggo rin ng alamat. Nagustuhan mo ba? Syempre po, nagustuhan ko. Salamat. Charon Swordsmanship Skillbook, Legendary Grade. Type Skillbook Description, Iron Blood Monarch's Disciple. Bonuses when used, Charon Swordsmanship Legendary plus skills can be acquired. At masayang ginamit ito ng ating bida, ang espada ni Karen ay ang pinakamalakas sa buong Continents 5 Heavens. Simula sa beginner, ito ay nahahati sa intermediate, ultimate, at transcended. Pwede mong ma-manifest ang espada chi gamit ang beginner techniques, ang passive effect. Kapag ikaw ay nagdudulot ng pinsala sa kalaban, magkakaroon sila ng status abnormality na pagdurugo sa loob ng 1 minuto. Ang stacking ay posible, at kapag nakastack, nadaragdagan ang tagal ng status abnormality at ang sustenidong pinsala. Damage effect, pwede kang magdulot ng pinsala gamit ang isang attribute, kukunin ang 0.20 MP kada segundo, at kapag natapos ang epekto, may cooldown na 10 segundo. Stab effect, pwede kang umatake at tumagos gamit ang isang attribute, mag-a-activate ito pagkatapos mong gastusin ang 150 MP, at kukunin ang 50 MP kada segundo, kapag natapos ang epekto, may cooldown na 10 segundo. Slicing effect, pwede kang magputol gamit ang isang attribute, mag-a-activate ito pagkatapos mong gastusin ang 300 MP, at kukunin ang 50 MP kada segundo, kapag natapos ang epekto, may cooldown na 10 segundo. Hindi ako sigurado kung ito ay isang alamat na kasanayan o isang kasanayan ng Continents 5 Heavens. Mayroon pa akong ibang ibibigay sa iyo. Ikaw ay tumanggap ng karapatan na pumili ng isang unique grade item o mas mababa mula sa Imperial Storeroom. Ikaw ay tumanggap ng isang biyaya mula sa Emperor. Babala, kung ang biyayang ito ay magdudulot ng abala sa mga nerve ni Emperor Karen, ito ay responsibilidad ng gumagamit. Siya nga pala, Uria, igaguide mo ba siya papunta sa storeroom? Okay, sa palagay ko, ako ang mag-guide, hihihi. Alam mo, medyo nag-aalala ako, ano bang nakasulat sa titulo? Ano pa ginagawa mo? Bilisan mo. Okay, Narian na. Hey, priest, tigilan mo na ang pagtatago dyan at mag-usap nga tayo. Hahaha, oo nga, siyang ang mahirap kang patayin. Mayroon akong naiisip para sa iyong guro at sa aking alagad. At napaisip na lang si Lebios kung ano kaya yon. At nag-uusap na ang dalawa at sila lang din ang nagkakaintindihan. Ang ito'y napakadakila, tiyak na ang imperyo ay tunay na iba. Nilingon-lingon ni Uria kung saan na nakalagay ang hinahanap niya, habang si Yunsang parang tanga na namamangha sa paligid. At nang nakita na niya ito, okay, kunin mo ito. Introduction to Gravity 1-star to 9-star Legendary Grade. Type Grimoire. Description, isang grimoire na isinulat ni Uria, ang disaster ng Continents 5 Heavens, na maaaring mas malakas pa sa isang dragon. Kaibahan sa ibang grimoires, may epekto ito na nagpapataas ng iyong magic power at intelligence, lalo na nitong mapapabilis ang pag-aaral ng gravitational magic kapag natutunan. Kaibahan sa ibang grimoires, maaari kang magkaroon ng magandang epekto.
Mga restriction para lang ito sa Disaster Disciple, Wind type Magic 6 na star pataas, Earth type Magic 6 na star pataas, Telekinesis type Magic 4 na star pataas. Mga bonus sa simpleng pagmamayari nito, ang Magic at Intelligence ay tataas ng 100, ang oras ng pag-aaral ng mahika na nakasulat sa Grimoire ay mababawasan ng kalahati hanggang sa buong matutunan ito. Dahil sa Chantless Magic, anuman ang iniisip ko ay nagiging aktibo, kaya kailangan ko lang matutunan ito. Ang problema nga lang ay ang mga restriction, ang hangin at lupa okay lang, pero ang Telekinesis gaano kahirap. Wow, ito ay isang legendary item, Gravity Meteor Skill Book, Legendary Grade. Description: isang skill book na naglalaman ng kasanayan, Gravity Meteor. Restriction: Disaster Urea Disciple. Mga bonus: kapag ginamit, maaaring makuha ang Gravity Meteor Legendary Plus skill. Gagamitin ko ito, Gravity Meteor Legendary Grade. Dahil sa malakas na grabidad, isang meteor ang babagsak. Ito'y isang kasanayan na itinaguyod ni Disaster Urea mula sa teknikang ni Isaac Newton. Epekto: mag-a-activate kapag ang MP ay nauubos na. Ang isang meteor ay tatawagin pagkatapos ng 5 minutong pagtatapon. Ang lakas at saklaw ay proporsyonal sa dami ng MP. May cooldown na 10 oras. Oo, ito ay isang kasanayang mahika. Ang meteor ay itinuturing na pinakamalakas na mahika sa summoning magic ng meteorite. Bagaman hindi ko ito magamit ng walang layunin tulad ng ibang mahika, pero pwede ko itong gamitin ng 2 beses ng sunod-sunod arg. Nakakairita na lang isipin. Kunin mo ito pa, at ito pa, ito. Ito, at ayon pa, hanggang sa natambakan na ang bida ng mga skill book. Ang karakter ba niya ay palaging ganito? Isinulat nga ni Urea? Totoo bang siya ang sumulat ng lahat ng iyon? Hindi ba't napaka-valuable nito? Sapat na ang mga kasanayan na yan, kaya sige, tara na. Tara, bilisan mo, dahil marami pa akong kailangan ibigay sa'yo. Okay, sige, siya'y masyadong excited dahil ba siya ay may alagad, ano? Ito ay maganda rin, ito din, pati rin ito. Hanggang sa natambakan na naman na kung anong mga bagay ang bida. Ito ba ay pinapayagan? Hihihihe, paano ko tatanggihan ang isang bagay na ibinigay ng aking guro? Alam mo naman. Tara, punta tayo doon, marami pa magagandang bagay pa na andoon. Ito ba'y marahil ang lugar kung saan nakatago ang mga heroic items? Yes, pumili na tayo ng mabilisan at umalis na. Kung matagal tayong nandito, baka magkaproblema ako. Alam ko nang papasok tayo sa gulo, hindi naman ako siguro masisita niya, di ba? Bakit hindi ikaw ang pumili? Lahat ng nandito ay maganda, kaya pwede mo piliin ang kahit ano, pero sa halip, isa lang ang pwede mong piliin mula rito, okay. Makikita nga ba ang matalim na mata ng aking alagad? Oo nga pala. Ano ang mali dito? Iris Failed Product Heroic Type Auxiliary Weapon. Description: isa sa 7 nabigong produkto ng kilalang panday na si Iris na naglakbay sa buong kontinente upang pag-aralan ang mga armas. Ito ay isang item na pwedeng gamitin bilang isang weapon. Ito'y nagre-react kapag malapit sa ibang nabigong produkto. Requirements: lakas 100, magic power 100, intelligence 100, descendant of Thananos. Bonus: nangangahulugan ang atake ng iyong weapon at nababawasan ng 30% ang paggamit ng mga kasanayang may kinalaman sa weapon. Yung hawak ko ay failed product, isa ni Iris. Baka meron ding 2 o 3 dito, o hindi isang failed item, baka naman isang matagumpay na produkto. Type: auxiliary weapon. Description: isa sa 7 nabigong produkto ng kilalang panday na si Iris na naglakbay sa buong kontinente upang pag-aralan ang mga armas. Ito ay isang item na pwedeng gamitin bilang isang weapon. Ito'y nagre-react kapag malapit sa ibang nabigong produkto. Requirements: lakas 300, bilis ng reaksyon 300, stamina 300, magic power 300, intelligence 300. Bonuses: lubos nitong pinauusbong ang MP conductivity ng weapon na ito kapag ito ay naka-equip sa isang malapitang weapon tulad ng espada. Binabawasan nito ang MP para sa lahat ng sword type skills ng 20%, at kapag naka-equip sa magic type weapons tulad ng staff, binabawasan nito ang MP para sa lahat ng magic at magic type skill ng 20%. Ang ganda nga nito na hindi ito maituturing na kaambing ng unang item at parang pwede ko pa itong AI stack. Yan ba ang pipiliin mo? Oo. Irish Failed Product. Rank S. Description: hanapin ang lahat ng nabigong produkto ni Iris na nakaikalat sa buong gitnang kontinente. Sinasabi na magbabago ang isang bagay kapag lahat ay natagpuan na. Restriction: dapat merong 2 o higit pang nabigong produkto ni Iris. Walang orasang limitasyon. Reward:
Iyon, kung napili mo na ang iyong gusto, Terran, at umalis tayo ng mabilisan, baka mahuli tayo kung magtagal tayo dito. Okay, parang gusto ng aming alagad ito, hindi niya man lang sinusubukan ang kanyang kasanayan at agad na umaalis. Oo, may magandang talent nga siya at bukod doon, marunong siyang gumamit ng wika ng mga dragon at chantless. Kung tutulungan ko siya ng kaunti, magiging mas malakas siya sa maikling panahon. At isa siyang descendants ng mga Diyos pa. Oo, tama nga, pero alam mo, iniisip ko sana na bantayan siya ng mas mabuti, pero hindi ko inaasahan na kukunin niya ang isang heroic grade item. Sa mga heroic items, isa pala sa mga rare ang nabigong produkto ni Iris. Huwag mong sabihin na hindi mo yun alam, pasensya na kung wala akong alam tungkol doon. Paano naman nangyaring ganito ang isang emperador ng bansa, sobra magtipid, hindi ko rin alam. Kung hindi mo talaga gusto, baka maaari mong bawiin mula sa kanya. Napabuntong hininga na lang ang hari kahit pa napiliin niya ang nabigong produkto ni Iris. This, Empire First Grand Aerie City Honem, a Field of Abundance Level 181 pa 179 na field. Mukhang maganda nga dito, marami ring mga halimaw, isang magandang lugar para ibigay ang buong husay mo. Malayo na rin ito, mga 500 metro mula sa pader ng kastilyo, kaya't okay lang siguro, di ba? Anong weapon ang dapat kong gamitin? Alias stick, unique type weapon, description. Isang stick na ginamit ni Ayla, isang santa na tinawag na villainess. Ito'y isang stick na binigay ng kanyang asawa, isang napakalakas na tao. Requirements, level 200, magic power 300, intelligence 500, descendant of Thananos. Bonuses, ang lahat ng magic type attacks ay tataas ng 300%, binabawasan ang casting time ng 30%, at maaaring gamitin ng 3 beses sa isang araw para tanggalin ang mga spell. Upang ma-equip ito, kailangan mo ng level 200, nakakalungkot nga. Killian's Ring, heroic type ring. Description, si King Letulo at ang Shaman of Evil ay tinatawag itong Killian's Ring. Siya ay isang malakas na nilalang at naglalabas ng napakalaking kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga piraso ng mga Diyos. Restriction, level 200, magic power 500, intelligence 500. Bonuses, ang attack power ng magic skill ay magdagdag ng 100%, ang lahat ng magic MP consumption ay babawasan ng 30%, at ang Curse of Evil ay maaaring gamitin ng 5 beses sa isang araw. Ayla, pwedeng mong i-fuse ang Killian's Ring na heroic at ang LA stick na unique. Ingat, hindi mo maaaring paghiwalayin ang mga item na na-fuse na. Gusto mo bang i-fuse ang item, yes or no? Ang mga item na ito ay pwede kong ma-combine. Sana hindi maganda ang resulta kapag pinag-isa ko sila. Gawin na lang natin ito. Yes, tagumpay ang pagsasanib ng Killian's Ring na heroic at LA stick na unique, ngunit nawasak ang Killian's Ring na heroic at LA stick na unique. Maaari mong makuha ang Ayla and Killian Staff na Heroic Plus. Type, Weapon Description, isang item na nilikha sa pamamagitan ng pagsasanib ng LA Stick at Killian's Ring. Restriction, titulo na Heroic at pataas, Magic Power 500 ay dapat na mayroon pwedeng gamitin. Bonuses, lahat ng magic type attacks ay tataas ng 500%, binabawasan ang casting time ng 35%, maaaring gamitin ang dispel ng 5 beses sa isang araw, at maaaring gamitin ang Evil's Curse ng 5 beses sa isang araw. Wow, hindi ko alam na isang Heroic Plus item ay ganito kaganda. Dapat nga bang ito ay ituring na legendary? So, tara na. Gravity, Meteor. Ito ay isang bulalakaw. Ano ang nangyayari? At pati ang mga player ay nagkagulo dahil sa ginawa ng bida. Dahil sa nadamay ang mga ibang bagay at may 2 notification ang lumabas. Ang lungsod ng Masagana, Honem, ay nawasak, tumaas ang iyong karma points. Ang lungsod ng isang imperyo ay nawasak, tumaas ang iyong karma points. At nag-level up na ang bida ng 100, nakamit na ang isang partikular na kondisyon, tumaas ang iyong stats at nilikha ang isang bagong kasanayan. Ang mga kasanayang Thananos Alarm Clock at Post-Munition God ay nilikha habang nakamit ang antas na 100, isang misyon na hanapin ang alagad ni Thananos ay nilikha, ipatuloy ang paghahanap para sa ikalawang tala. Maaari mong mabawasan ang karma sa pamamagitan ng pagkonsumo ng DP. Ito ay isang kabuoang scam, ang saklaw ay malawak ngunit ang lakas ng atake ay hindi biro. Pwede ko itong gamitin ulit kapag naibalik na ang aking MP, huwag mo akong sabihan na babawasan nila ang lakas ng kasanayang ito mamaya.
Ang kasalukuyang bilang ng karma points ay 12,640 para sa bawat 10 karma points, isang DP ang kakainin. Ang DP ko, gusto ko sanang kumuha ng mga bagong kasanayan kaya't iniipon ko ito. Ngunit ang mas mahalaga, ano ang gagawin ko sa pader ng kastilyo? Tinanggal ko na ang aking karma points, kaya't walang makakakilala sa akin, pero mabubulyawan kaya ako sa aking unang araw bilang isang alagad? Ha, mukhang lumabas si Miss Yuria para maglakad, parang masama ang kanyang pakiramdam ngayon. Sa halip na magsalita, magmadali tayo at ayusin ang pader. Hindi rin natin pwedeng sabihing anuman, ito ba ay isang plano, di ba? Pumunta na tayo sa storeroom. Ano ba yun? Tantrum ba ni Yuria yun? Parang ganun nga ito. San ba si Yuria-chan? Hi, gusto ko sanang makita siyang naiilang tulad noong nasa award ceremony, pero parang wala siya kahit saan. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe. やめてください。